bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung merong nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire process, no? From the filing to the referral to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at the, natatandaan niyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano ba? Ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos, if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, okay lang pa. But walang choice, kundi gawin ng trabaho ng Kongreso. So, nasa Justice Committee na sa aming kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Magandang umaga po sa ating lahat. We look forward to hearing your questions at syempre nagpapadalo sa press con na to. Kong Jude? Magandang umaga sa lahat. Sa dami ng nangyayari nitong mga nakaraang araw. Maraming salamat sa pagkakataong mabigyan linaw at mailad at bahagi sa inyo ang pananaw at opinion po ng inyong mga kinatawan sa Kongreso. Sana po'y maging makatulong itong ilang oras ang ating pagpapalitan ng mga tanong at sagot. May I get your comment on the certification from the Philippine Statistics Authority saying wala pong record yung Mary Grace Piatos sa kanila, no birth, marriage, or death record? In effect, that certification means that Mary Grace Piatos does not exist, and that has serious implications, you know. When you submit documents to the COA na merong tao na nagngangalang Mary Grace Piatos na nagjo-justify ng certain gastos, pero mapatunayan mong wala, parang merong element of fraud doon. So I guess that has to be taken into consideration by the Quadcom as well, no? This new development. Maganda po na nanggaling na mismo sa PSA ang pagtitibay na wala hong taong nangangalang Mary Grace Piatos. At siguro tama lang po katulad ng sinabi natin kasama si Congresswoman Geraldine Roman, no, na tignan ng Committee on Good Government and Accountability kung anong implikasyon nito. Sabi nga natin, pag may nakita tayong mali sa isa, hindi malayong ganun din yung iba. May Latin dictum yun falsus in omnium, in unum, falsus in omnia. So from a legal standpoint, we find probably kung sa kuan pa may basis po tayo na tanungin at suriin pa kung yung ibang mga resibo, yung ibang acknowledgement receipts pareho din kasing spurious din no acknowledgement receipt na pinirmahan ni Mary Grace Piatos. And then yesterday po, merong inihain yung unang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Among the grounds cited, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, alleged bribery, etc. Your comment po, and sa tingin niyo po ba may sapat na panahon pa ang mababang kapulungan para dito sa impeachment process? Well, from a personal point of view, yesterday I was clear during an interview na hindi ako parang, I'm not inclined no, to push for an impeachment process. No? Kasi ito rin ang pananawagan sa amin ng Pangulo. I guess yung pananawagan ng Pangulo, hindi naman nangingialam siya sa aming mandato dito sa Kongreso, kundi pagpapaalala lamang na merong mga mahalagang issues na dapat naming harapin at talakayan dito sa Kongreso. Another point of view, from a purely constitutional point of view, bahagi po itong ng aming mandato sa Kongreso. Kung merong nag-file ng impeachment complaint, we have no choice but to process this complaint. It has to go through the entire
process, no? From the filing to the referral to the Justice Committee, to the deliberations, the voting, and then if approved, referral to the Senate. Do we have material time to process this complaint? Looking back at the, natatandaan nyo yung Corona case, si Justice Corona, that took approximately around 4 months and a half. So the question is, ano ba? Ano bang break natin? December 21. Mababato na kaya yan sa Justice Committee. Tapos, if we start by January, tapos magbe-break kami ng bandang Febrero, magre-resume kami dahil election year, bandang Mayo na, okay lang pa. But walang choice, kundi gawin ng trabaho ng Kongreso. So, nasa Justice Committee yan na, sa aming kapulungan, and let's see what's going to happen. It's hard to say. Ako masasabi ko lang, no, siguro sa nitong paghahain ng impeachment complaint ng mga civil society groups sa isa lamang pagpapatunay na ang taong bayan mismo ay naghahanap ng accountability sa kanyang mga sa kanilang mga halal na pinuno, lalong-lalo na sa kasong to sa Vice Presidente. Ito na siguro naman ito'y pagpapakita lang ng mga issue na nailahad ho sa mga iba't ibang pagdinig dito sa Kongreso, lalong-lalo na sa Blue Ribbon ng House, no. Ang sa atin lang ho bilang mga kinatawang ng tao, meron ho tayong mandato. We have the constitutional duty and we're bound by that mandate to act on all impeachment campaign with the House, no. Siguro kung ano yung timetable, yun po ay bubusisiin ng liderato ng House. Kasi syempre hindi lang ho sa filing at hindi lang ho sa proceeding sa mababang kapulungan, kailangan din natin tignan ang willingness din ng mas mataas na ng mataas na kapulungan ng Senado kung may oras din sila for the trial. This is not to give excuses. Definitely we are all for accountability. But then again, katulad ng sinabi ng ating Pangulo, ang mahalaga din dito ay hindi tayo ma-distract sa iba pang mahalagang gawain ng inyong Kongreso. Nandyan pa ho ang pag-ratify ng ating budget, nandyan pa po ang mga naiiwang mga batas ng ating ng legislative agenda ng administrasyong ito. Meron pa yatang 3 o 2 na naiiwan, although ito po ay mga pahabol na ho kasi ang kabuuan ho ng legislative agenda ay naipasa na ho ng House of Representatives. That being the case, this will be a careful balancing act on the part of the leadership and the part of the House. Of course, the leadership has yet to give their definite guidance on the matter. But nonetheless, I think most of us, members of Congress, are one in saying that we are ready to undertake our constitutionally bound duty to tackle the impeachment complaint. It was filed yesterday, no, and we have 10 days for it to be referred by the speaker to the plenary. Hindi naman siguro sa whether priority hindi kasi nakita niyo naman ho sa mga mga pagdinig ng Kongreso, lalong ng House of Representatives, lalo na sa good government at sa Quadcom, naging prioridad naman talaga natin ang paghahanap ng accountability sa Office of the Vice President. Ang difference lang sa impeachment, there are clear timelines that we need to observe. Siguro yun na muna sa ngayon, no? Kasi hindi naman ho ito katulad ng ibang legislation na walang deadline. Ito may mga deadline po kaming kailangan isaalang-alang at I think that would be part of our mandate to observe and undertake. That said, rest assured na kung ano mang processing, no, deliberations, they will be transparent and they will follow to the small letter, no, lahat ng dapat what we have to take in mind. For example, the questions of whether it is correct in form and in substance. And syempre, papakinggan natin lahat ng panig. Ano? Due process will be followed. And this is in accordance with what we have been fighting for the longest time. And the reason why there is a Quadcom, this is about the rule of law. We want to send a clear message to everyone. Kami po na gumagawa ng mga batas, syempre, kailangan namin i-uphold ang rule of law. Batas lamang po
walang sinisino, dapat lahat pantay-pantay. Well, that is a totally separate and independent process. Kanya-kanya tayong trabaho. Basta as far as we're concerned, we have a mandate to process this impeachment complaint. Ngayon, we're not the ones who are going to tell the Justice Department to do their work. But we should let our government agencies do their work freely, independently, with transparency, with honesty. So, yun lang ang masasabi ko kasi ayoko makialam sa trabaho ng executive. I think it's also important for the people to understand the difference between the proceedings in DOJ at yung ginagawa ho natin sa Kongreso. Una sa DOJ po, ito'y separate na proseso po ng ehekutibo involving the criminal liability ng mga ng Vice President. Yun po ay iba po sa proseso na pinagdadaanan naman sa mababang kulungan, which is impeachment, which is a political legislative procedure, no? Political legal procedure. In fact, we want to highlight also na ang trabaho din ng House is simply to impeach. Hindi rin kami ang magko-convict. Ang magko-convict po nun ay ang Senado. So it's good that we have all this better and sabihin na lang natin mas klarong appreciation ng mga proseso kasi alam nyo naman sa social media kung ano-anong sinasabi. Hindi ho ibig sabihin na pag na-impeach yun na yun. Meron pa hong laban sa Senado kung saan ang magiging prosecutors ang lower house naman sakasakaling umabot tayo sa puntong yun. This is how I look at it, you know. Honestly, wala akong naramdaman o na-perceive na pagbabanta sa buhay ng ating Vice Presidente. And looking at the videos of her threats against the President and her claim na siya ang pinagbabantaan ng buhay, parang ang interpretation ko doon ay parang it's a call for help. Maybe naghahanap siya ng simpatya mula sa kanyang mga supporters, and it's non-existent para sa akin. Hindi ako naniniwalang may pagbabanta talaga sa buhay ni VP Sara. But what we have established and what we have seen is talaga merong pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo. Alam nyo, sa totoo lang, tama po si Congresswoman Roman. Kung meron hong pagbabanta, isa lang ho ang narinig natin nagbigay ng pagbanta. Ang nagbanta lang ho ang Vice President. Kung naririnig natin sa mga iba't ibang news at iba't ibang mga report ng ating mga law enforcement agency, mamilitary man, mapulis, wala hong proof na meron hong attempts or threats sa buhay at safety ng ating Vice President. Kung wala hong makapagtibay na iba, siguro nasa isip lang ho ng Vice Presidente, all these perceived threats are all in the mind of the Vice President. And to be honest, since she is the second highest official of the land, for her to verbalize these threats without clear evidence is, I think, grossly irresponsible. Kasi bilang presidential successor, itong mga pagbabanta nito will definitely affect the stability of our country. And for someone with that mandate to express this without clear evidence is basically contributing to greater instability na hindi makakatulong sa ating bansa. Sana ho, naisipan ng Vice Presidente na before siya magsambit, magpakita sana sila ng ebidensya at patunay. At hindi lang ho yung ebidensya nang galing sa kanila. Sana po ito yung nasuri ng ating kapulisan at ng ating militar. Actually, no, we do not recognize for now the jurisdiction of the International Criminal Court. That's within the purview of the executive to undertake the diplomatic or the foreign policies recommendation in that respect. Ang Kongreso po ay kinikilala ang paninindigan at ang posisyon ng ehekutibo sa usaping ito. At dahil po doon, tuloy-tuloy lang ho ang anumang investigasyon na gagawin ng Kamara sa usaping ito. Ang sa akin lang ho, sana ho kung mangyari man ang trial, ito'y ikonsidera na isang pagkakataon ng mga
mga mga tao, mga individual na na pinangalanan, no, yung ating mga ng dating Pangulong Duterte, yung mga kaibigan natin si Senator Bato de la Rosa, they take the advantage of the opportunity to explain themselves, no, para siguro ito yung maging platform sa kanila. Kung hindi man hustisya to para sa mga AJK victims, baka pagkakataon ito kung meron mang silang masasabi para malinis ang kanilang pangalan o the defender name. Ako, actually, no, pagbabalik tanaw sa Quadcom, nung aking sinusubaybayan yung mga proceedings, nagugulat ako kasi marami mga resource persons, they were incriminating themselves, actually. And sometimes with sense of pride pa nga, parang misplaced yung sense of pride na pinagmamalaki na ako'y nagpapatay o ako'y nag-order nito. You will, by their own admission, no? So maybe a better venue would be the ICC that would give them the opportunity to air their sides, no? And also our friends in the Senate nga, si Senator Bato, si Senator Bong, baka yun na nga maging tamang venue para sa kanilang pagpapahayag, no? Ng mga katanungang sana sinasagot nila dito sa Quadcom, no? Pero hindi naman nangyari. Kung magwawaldas lang dan, di ba, hindi siguro ang Vice Presidente ang tamang tao para mag-correct ng pagwawaldas. Hindi ko kami ang nakaubos ng 125 million in 8 days or 9 days. But that being the case, no, I don't think that procedures such as the impeachment, no, are actually pagwawaldas in a sense. Ito po ay mekanismo na nasa saligang batas. Kasama po ito sa pagiging isang matatag na demokrasya. Ang checks and balances na nakasaad sa ating konstitusyon ay nandyan po for a reason. And exactly for reasons like this, kung saan naghahanap tayo ng accountability mula sa pinakamatataas na halal na pinuno ng ating bansa. I think every resource that we invest or we spend for this purpose is worth spending. Kasi kung wala ang paghahanap ng accountability at wala ang ating efforts para maitama ang maling ginagawa ng ating matataas na pinuno ng bansa, anong klaseng demokrasya rin naman tayo? At that being the case, hindi naman fair na sabihin na tinatago ng administrasyon kung kitang-kita naman natin ang mga ginagawa ng administrasyon para matugunan ang mga problema ng ating bansa. Kahit kami dito sa House, siguro naman, nung naipasa natin ang halos lahat ng legislative priorities ng administrasyon, ito'y klarong patunay na atin pong sinusuportahan at tinutulungan ang ating Pangulong mabigyan ng solusyon ang mga problema ng ating bayan. Siguro ang taong gustong magbulag-bulagan, talagang walang makikitang tama. At ang taong gusto lang manira, walang makikitang tama sa anumang gagawin ng Kongreso. I have yet to hear the explanation, no, of the Office of the Vice President regarding the confidential funds. What could possibly constitute yung sinasabing pagwawaldas, no? So, nangyari na po itong impeachment processes even in the past, kay Justice Corona, I remember kay President Erap, no? Tapos si Justice Davide, maraming pangyayari. Are we to say na pagwawaldas din yun ang pera ng taong bayan? So, just let us do our work and we will see. No, that let the truth prevail. Yun lang po. Hello po. Good afternoon. Meron pong statement si Senate President Chis Escudero na nakiusap po siya, yun na lang pong gamit nating term, nakiusap po siya sa mga senador na i-avoid na magsalita about impeachment versus VP Sara Duterte. Dito po ba sa House, meron din po ba ganong instruction si House Speaker Romualdez na wag munang magsalita or iwasan muna magsalita regarding po sa impeachment? Walang ganyang directive mula sa House leadership, no? Galing kay Speaker.
if I were to describe yung dynamics ng pagtatrabaho namin dito sa Kongreso, the Speaker has always allowed us to do our work. Freely, walang pagbabanta, walang pananakot, And I think this serves well, the institution, no? We want to reaffirm yung ating mandate. And of course, ang sabi ng Constitution, kailangan namin i-process to. Inevitably, mapag-uusapan din yun, palagi ko kaya nabanggit ni Senator Cheese Escudero, no, na sinabihan niya yung mga senador na magpag-usapan. Kasi eventually, kung magpa-prosper itong impeachment case, sila ang mag-act as judges. So as judges, you cannot preempt or show any kind of inclination or tendency. You have to be independent. So I think that's just an advice for the senators to be cautious with whatever they say. Hindi naman dahil yan pagkital sa kanilang freedom of speech, pero that's just prudence, no? At ginagawa rin naman to sa ating judiciary. Naintindihan at ginagalang ho natin yung patnubay ng ating Senate President. At to be honest, I totally agree with the Senate President that the senators as senator judges, if in case the impeachment trial prospers, should refrain from making statements as a matter of responsibility, as a matter of personal judgment. And I think in that light, kami din sa Kongreso, hindi na siguro kailangan sabihin ni Speaker. Siguro maintindihan na rin namin yung gravity, yung halaga ng role na aming gagawin bilang part ng mag-aaral o magsusuri sa impeachment complaint na mas makakabuti sa proseso na ilagay sa lugar at ilagay sa tama ang aming mga komento. Hingi lang po sana ng reaction doon sa sinabi ni BP na ginagaslight daw po siya ng House. Sa totoo lang, lahat naman tayo naririnig ang mga sabi ng ating Vice President. Ako, personally, my opinion is dapat tigilan na ng Vice Presidente ang panggagaslight sa taong bayan. Mitong mga nakarang araw, halos ang mga statement ng Vice Presidente, mula sa sinabi niyang siya yung inaapi, sinabi niyang siya ang threaten, sinabi na dapat siya na ang presidente noong 2022. I think these comments have no place in a mature democracy, much more among professionals at public servants at that. Dapat hindi sana ganito. Wala naman siguro ako yung narinig sa mga congressmen na personal na pang-aatake sa pangalan at sa pangalan at sa katauhan ng ating Vice Presidente. Ang aming pong mga sinasabi, halos lahat to ay nanggagaling sa mga resulta ng mga pagdinig sa Kongreso. Everything that's said so far can only be based on the evidence presented in all the hearings. And the call has always been based on accountability. Tayo po lahat ay mga halal na lingkod bayan at hindi ho pang gagaslight ang sabihing ginagawa mo ba ng tama ang inyong trabaho. Siguro pang gagaslight ang sasabihin na noong 2022 ako sapat ang presidente. Siguro pang gagaslight ang sasabihin inaapi siya habang ang ginagawa lang naman ng Kongreso ay hingan siya ng accountability. At trabaho naman namin bilang mga lingkod bayan na i-explain ang paano namin ginagamit ang resources ng gobyerno. I'm sure, yung narrative na gusto nila yun ang paulit-ulit kasi hindi lang ho natin to naririnig sa Vice Presidente, naririnig natin to sa lahat ho ng mga supporters niya sa social media. Parang iisang script lang ho sila. At sana ho, apila namin sa taong bayan, wag ho tayo magpapaloko sa ganitong mga salita. Hindi tayo, tignan ho natin yung ebidensya, pakinggan ho natin yung ginagawa sa mga pagdinig. At together siguro, let's all demand accountability from our elected officials. All these claims, na keso inaapi, keso ginagaslight, o kahit merong pagbabanta sa kanyang buhay, para sa akin are all distracting from the real issues here.
Trabaho lang po. Merong Quadcom na nag-present ng mga valid questions in the most intelligent and polite way. And I've seen that vis-a-vis the ways the investigative committees were carried out, no, in the past administration. So, bakit hindi na lang sagutin yung mga tanong, no? Para matapos na, para mabilis ng trabaho. Kung wala ka naman tinatago, edi sagutin mo yung mga tanong. Kaya nga ako tuwan-tuwa Kong Jude pag nakita ko si VP Sara na nag-a-attend, tapos kalmado siya, nagsasalita. That's the kind of Vice President that I want to see. Confident, serenely confident. And I think that's what people would expect from any public official. Sana all, sana every time. Kaso nga, pag merong ganyan mga claims, para sa akin, wag na natin pansin yung mga ganong claims. It's just mere distractions. Focus lang tayo dun sa trabaho. Pagsagot sa tanong, it's as simple as that. Kung wala naman tayong tinatago, edi sagutin natin. Of course, I do not know what is hindering them from answering these questions, and that they have to resort to these Name calling. ludicrous claims, out of this world. Hingi rin po ng reaction, sabi po ni BP Sara, ginagamit nila yung COA para humingi ng humingi hanggang makahanap sila ng anong pwedeng gamitin, all because gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Well, first, ito narrative nila na nangyayari daw ito dahil gusto ni Martin Romualdez magpresidente. Una sa lahat, hindi ko narinig direct at siguro wala pa sa ating nakarinig na ni minsan sinabi ni Martin Romualdez, ni Speaker Martin Romualdez ng direkta na gusto niya magpresidente. In fact, nung last niyang talumpati sa Kongreso, sa plenaryo, sinabi niyang malayo pa sa iniisip niya, malayo pa ang usapin ng eleksyon sa 2028. Pero ako personally, at personal ko po ito yung opinion, sa tuwing bang may gustong maging presidente ng Pilipinas, yun na lang palagi ang titignan natin. Hindi ba dapat ang katanungan natin, may kakayahan ba to? May kaalaman ba to? May karanasan ba to para maging pinuno ng ating bansa? Di ba dapat hindi sa social media, hindi sa pangungutya natin dadaanin, kundi tignan natin ang performance ng isang public servant. At ako personally, bilang leader namin sa Kongreso, nakita ko po kung paano magtrabaho ang ating Speaker Martin Romualdez. At siguro kung kakayahan at kaalaman at karanasan lang din ang pag-uusapan, alam na natin ang kasagutan. Kung dediretsuhin ko lang kung tatanungin ko kung anong nagawa ng Vice Presidente nung siya'y kalihim ng edukasyon, siguro nakita naman natin, hindi lang sa pagdinig sa good government, kundi kahit sa Appropriations Committee na oversight, malaking pagkukulang po nung siya'y umupong Secretary of Education. Let's call a spade a spade. Hindi ang ambisyon ng tao ang dapat maging katanungan natin. Ang tanong dapat natin, may kakayahan ba? May kaalaman ba? May karanasan ba? Ang isang Pilipinong nagmamahal sa bansa para ilahad ang kanyang sarili bilang pinuno ng ating bansa. Yan po dapat ang pag-iisip at sinasagot natin araw-araw. Tungkol naman po sa mga dokumentong nanggagaling sa COA, kanino ba galing yung mga dokumento na yun? Di ba galing din yan sa Office of the Vice President? Ba't nila kinahihiya kung lalabas sa publiko sa pamamagitan ng Quadcom? Now, tungkol naman dun sa sinasabing pangarap ni Speaker Martin Romualdez na maging presidente, ang tanging taong napapakinggan kong who's very open about her ambitions to become president is the VP. And of course, karapatan niya yon. She has even claimed na sa kanya na yun as early as 2022, when in fact, nobody can own the position of the presidency. Ito ay pinahiram lamang sa atin ng taong bayan. And it's the same with us na nasa Kongreso. Hindi po namin yan pag-aari by entitlement. Kami po, we try to convince the people. And kung nagugustuhan kami, ipagkakatiwala sa amin ang aming mandato. And kinikilala po natin yan. Let us remember, it is not ours by entitlement, ang pagiging Pangulo or not. Sabi ka po ni Rep. Pam Zamora, ito ay by destiny. And may I add, it is because of the people's mandate. Power emanates from the people. So, hindi po pwedeng sabihin akin yan o sa'yo yan. Bakit? Diba? Wala namang basihan yun.
So, focus lang po tayo dun sa trabaho. And of course, gusto ko rin segundahan yung sinabi ni Kong Jude na kailangan ang ating mga mamamayan mag-exercise ng tinatawag na critical thinking. Alam nyo, sa panahon na ito kung saan merong malaganap na, I don't know, social media, sa FB, sa lahat ng platforms, kailangan mag-isip ang taong bayan, gamitan ng ating mga utak, maging objective tayo, at suriin talaga sa paghalal ng ating mga opisyal mula sa Pangulo, Vice President, sa mga miyembro ng Senado, ng Kongreso, sa ating mga LGUs. Yung qualifications, yung pag-uugali rin, mahalaga yan. Kailangan din merong paggalang sa kapwa-tao at higit sa lahat, paggalang sa Diyos at paggalang sa ating saligang batas. Sabi ko nga, it's all about the rule of law. May dadagdag lang ako kasi na-mention ni Congresswoman Roman yung tungkol sa mga survey, no? Bagamat nakakatulong ang survey para unawain ang pulso ng mga mamamayan, walang halal na official pong nananalo sa survey lang. Election po ang nagpapapanalo. Pwede ka hong nanguna sa survey at nakita po natin yan. Maraming mga frontliners sa survey, hindi rin nanalo sa huli, hindi rin nanalo sa eleksyon. At siguro dahil hindi naman lahat natatanong talaga sa survey at hindi rin natin ma-underestimate na minsan nagbabago din ang pulso ng mamamayan. Nag-iisip po ang ating mga botante. Kaya po sa huli, minsan magkaiba po ang resulta ng survey. Kaya kung yan po ang ating pangahawakan bilang batayan, kung sino po ang dapat at karapat-dapat na manguna sa atin, siguro kailangan pa natin mag-isip-isip at tuunan yung totoong mga dahilan kung paano tayo pipili ng mga tamang leader para sa bansa. Ang Quadcom naman cannot act as a prosecutions, no? Prosecutor's office. Hindi naman po, iba po yun. So, bahala na po ang prosecutor's office kung magfa-file ito ng charges. Ano. So, ang implications nga nun is simple. Sheer logic would tell you na kung walang Mary Grace Piatos, lahat ng dokumentong pinirmahan ni Mary Grace Piatos ay huwad at hindi makatotohanan. Ano? And in the bigger scheme of things, kung merong ganyang irregularity, siguro kailangan pa nating suriin yung mga ibang dokumento na nag-justify ng mga expenses, no, incurred by the Office of the Vice President. No? So matatanong mo rin, yung mga ibang rin nagpirma ba ay totoong tao ba? Talagang mapapatanong ka eh. So yan, patuloy palagay ko ang investigation sa Quadcom, no? Para alamin yan. Pero nakakalungkot. Yung dishonesty factor, bakit may ganon? Bakit may ganon? Kong Jude. Well, I think it reinforces only the earlier findings of the committee that there is reason to doubt the veracity of the documents presented as acknowledgement receipts attached to the COA, the liquidation report na sinumite ng Office of the Vice President. Sabi ko nga kanina, kung merong kamalian sa isa, siguro it gives us reason to also anticipate na baka spurious din yung iba. At kung spurious ito on a large scale, baka nga umabot tayo sa technical malversation. Pero katulad nung sinabi ni Congresswoman Roman, hindi na ho trabaho ng Kongreso yon. Ang trabaho na natin ay maglahad ng recommendations. At sana ho, tignan ho ng ating piskalya kung baka o ng DOJ na itong mga ebidensya for what it is. As I said, hindi dapat din ipasawalang bahala ito. Bakit? Ang pinaka-konkretong pamamaraan for us to really establish that public office is a public trust, kung paano gamitin ang pera ng bayan. Ito may maging 100 piso o 500 piso o 1 milyon o 500 milyon, yan po ay pera ng bayan. At kung sa pagkakataong ito, gawa-gawa ang mga dokumento ni Mary Grace Piatos, gawa-gawa si Mary Grace Piatos, nanakawan po ang taong bayan.
Thank you for that. Pero I would just like to, sorry, to follow up back on the technical conversation. If ever po ba, kung posible nga po na umakyat na po doon, liable po ba si Vice President Sara Duterte? Lalo na sinasabi nga po niya na, ginigiit niya na wala naman akong alam dyan sa mga acknowledgement receipts na yan, hindi dumadaan sa akin yan. Kung technical malversation lang pag-uusapan, ang daming red flags. Hindi lang ho si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, sabihin na natin, tip of the iceberg lang siya. Una, kung maalala natin, tinanong natin si Gina Acosta. Siya po ang accountable officer. Ibig sabihin, ultimately hanggang disbursement, dapat siya yung may custody ng pondo. Pero anong ginawa po niya? Sa utos ho ng Vice President, klaro po yun, sa transcript ng ating mga pagdinig, sa utos ng Vice Presidente, nilipat niya kay Colonel La Chica. Nilipat kay Colonel Nolasco. Sa DepEd naman, nilipat ni Edward Fajarda kay La Chica. Yung kabuuan ng perang kanilang in advance, kanilang withdraw sa bangko. Ako personally, at sa pag-appreciate ko sa batas, yun po ay malversation in itself na technically. Kasi parang na-defeat ang purpose ng fidelity bonds, parang na-defeat ang purpose ng accountability. Kung idadagdag pa natin ang usapin ng spurious o di kaya gawa-gawa lang itong mga acknowledgement receipts, at nakita natin marami po doon, magkakaibang pangalan, parehong pangalan, magkakaibang pirma, minsan magkaibang pangalan, pare-pareho ng ballpen at nag-iisang tinta lang. Makikita natin na maraming katanungan ang kailangan sagutin. At hindi lang katanungan, malaking pananagutan ang kailangang harapin ng pangalawang Pangulo. With that po, let's move on to my questions on the impeachment complaint. I understand you were asked na rin po kanina regarding your thoughts on that. And, si PBBM nga po, meron din siyang apila po, lalo na sa atin dito sa Kongreso, na, isang tabi na muna itong mga hakbang sa pagpapatalsik sa bise at mag-focus na lang po muna sa trabaho. But you also both mentioned about, checks and balances, letting the truth prevail, paghahanap ng accountability sa pinakamataas na pinuno ng bansa, critical thinking, every resources po ibubuhos dito ay worth spending. So, with the grounds po na I understand, you've seen the impeachment complaint, may mga nabasa na po siguro kayo lumabas sa balita, doon sa 5 pong grounds na inilabas in the articles of impeachment ng grupo nila, Kong Percy. Ano po yung inyong personal na tingin po dito, paano nyo po i-weigh itong impeachment complaint po laban kay Vice President Sara Duterte, even with the appeal of PBBM? Well, isa-isahin natin, no? Ang appeal ng ating Pangulo. At ginagalang ho natin at pinakikinggan natin ang appeal ng ating Pangulo. Definitely, kailangang unahin ang anumang hakbang na mas makakatulong sa ating mga mamamayan. In fact, sa aking appreciation, it refers more dun sa mga pending legislation na kailangan pa natin bigyan pansin. Una, kailangan pa natin ipasa ang budget for next year. Priority dapat yon. May natitirang ilang legislation nakasama sa legislative agenda ng administration. Siguro sa House, masasabi natin, pasado na kami. Pero siguro sa Senado, kailangan din nilang bigyan prioridad. Priority po yun. Klaro dapat ang mga priority. Pero sa usapin po ng impeachment, hindi ho dahil sa anong sinabi ng Pangulo o hindi po, saligang batas po ang nagbigay ng mandatong ito sa Kongreso, lalong-lalo na sa House of Representatives, para aksyonan ang lahat ho ng petition or impeachment complaints. Hindi po kami pwedeng magpasawalang bahala, hindi po namin pwedeng hindi pansinin o hindi aksyonan kasi po saligang batas po. Wala pong ibang sangay ng gobyerno ang may ganong katungkulan kundi ang inyong House of Representatives. At klarong-klaro po sa amin yon. Andyan po ang patnubay ng Pangulo, pero klaro din sa amin ang mandato ng Kongreso ng mababang kapulungan. In this case, I think it will be premature to really go into the specifics of how we will proceed, no?
But what I anticipate is there will be a careful balancing act, especially in terms of scheduling, especially in terms of resources and time spent for every initiative, lalong-lalo na sa impeachment. At yan po ay kaparte sa kailangan pagdesisyonan ng leadership ng Kamara. Ayaw ko pong pangunahan ng leadership sa usaping yan. I think it really refers more into the time. I think klarong naman sa sinabi ng Presidente, hindi naman wala naman siyang sinabi na ayaw niya sa impeachment. At siguro naman sa pagkakakilala namin sa Presidente, hindi naman nangingialam sa ginagawa ng Kamara. Pero ang pinapaalala sa amin ng Presidente, huwag niyong kalimutan yung mas mahalagang trabaho na kailangan ng taong bayan. Lalong-lalo na ako, ina-anticipate ko yung budget. So doon po tayo nang gagaling. Kailangan mabigyan natin ng kaukulang pansin at atensyon yung mga issue na mahalaga sa taong bayan sa ngayon. Pero hindi rin natin kailangan talikuran ang constitutionally mandated, ang mandate ng konstitusyon sa Kongreso, sa mababang kapulungan, na aksyonan ang mga impeachment complaint. Sorry, sundin ko lang. You mentioned, ayaw ko po pangunahan ang leadership, pero po kayo, Kong Asidre, personally, will you support? Personally? Yeah. How will you support, or will you support po ba itong Well, impeachment? ako honestly, ultimately, exacting accountability from elected officials will have to be done by impeachment. At kung accountability ang hinahanap natin, talagang doon tayo papunta. Hindi ho kami ang magko-convict, remember. Meron pa hong trial sa Senado. Pero kung ano man, I think it's the proper venue, especially for the allegations na nakita namin doon sa mga naunang pagdinig. Siguro in all the noise ng politika, ito na lang siguro. In all the noise na meron tayo sa politika, ako I take it more optimistically. Ito po'y nagpapakita na matatag ang ating demokrasya. Pansin niyo po kahapon, nung nag-file po ng impeachment, medyo positive po ang merkado. Positive ang stock market. Bakit? Siguro ay nararamdaman ng taong bayan na ang kanilang gobyerno, as pangunguna ng ating Pangulo, is concerned with the everyday concerns ng ating taong bayan, but at the same time, intentful with exacting accountability. Maybe not the executive specifically, but the government in totality. So, naging malinaw din naman ako sa personal stand ko. Initially, sangayon ako sa Presidente, kung maaari sana wala nang impeachment complaint. But meron eh. So walang choice ang Kongreso but to act on it and to process it. And my final decision, of course, whether to support it or not, because it will be submitted to a vote sa plenary, where it has to garner at least 1/3 of the total number of congressmen, is I have to hear first kung ano ilalabas nila. Is it correct in form and in substance? Substantiated ba yung mga claims? Meron bang ebidensya? And of course, I want to be fair. The entire process, I hope, and I'm sure and I'm confident, will be transparent. So kung ano man na nadidiskubre, natutuklasan, siyempre kailangan defensahan yan ng mga nagpupush ng impeachment case na ito. Thank you, Marian. Sandro Chona from Billionario TV. Sorry, quick reaction lang po doon sa possibility that there's another impeachment complaint within this week. Well, nasabi naman siguro ng mga makabayang congressmen na meron din silang ipa-file. And we anticipate na baka meron pang iba na magpa-file. Ito, indikasyon lang ho na lahat ho nakikita ang ginagawa ng Kongreso. Lahat naman din to nagsimula dahil sa mga pagdinig natin sa Kongreso, at marahil ito rin ang tamang venue para mapag-usapan na with finality ang mga isyong ito. Sabi ko nga nobody can stop our representatives and civil society organizations from filing impeachment complaints. Karapatan nila yon, at kami naman, katungkulan namin sa ilalim ng saligang batas na tanggapin at i-process. So let's just see what's going to happen with these complaints.
Is it a possibility na ito, ano po yung implication for the possibility na baka itong si Mary Grace Piatos ay code name lang because apparently confidential fund nga daw. So they did not use their real names dun sa acknowledgement receipts. May implication po ba yun, sir? Well, sa totoo lang, normally, no, the confidentiality is not absolute because ultimately accountability will have to be the final barometer. The fact na meron kang acknowledgement receipt, dapat hindi naging kasangkapan yun para for lack of transparency, hindi naging excuse siya for lack of transparency. The fact na nagkaroon ng notice ng disallowance only provides the opportunity for us to look deeper. And having seen this, we'll take it at face value. Yan dapat sana ang sumagot sana nun, yung opisina, ang tanggapan ng Vice Presidente. Pero sa totoo lang ho, pagdating na sa usapin ng acknowledgement receipt, siguro naman mas nasa tama na hindi gawa-gawa ang mga palangalang inilalagay doon. To clarify lang yung sagot ninyo kanina. So kapag sinabi, it appears na yung pirma sa acknowledgement receipt ay gawa-gawa lang, fabricated, spurious, ang pwede lang po dun na parang liability ay technical malversation. Tama po ba? Yun lang po yung nakikita ninyo. And ang liable lang po ba dito ay yung gumawa or supposedly gumawa ng acknowledgement receipt, or meron po bang liability din yung head of the office? Well, hindi ho ako ang magiging prosecutor dito at I cannot replace the role that the prosecutor, the Department of Justice plays in this particular case. Pero paulit-ulit po, dun sa bilang miyembro ng Good Government Committee, no, nandun tayo, paulit-ulit po na sinasabi, utos ng Vice Presidente. Tinanong natin si Gina Acosta, utos ni VP Sara. Tinanong natin si Edward Farda, utos si VP Sara. What else do we need? What more proof do we need to say that there is a clear this is a clear issue of command responsibility? Sundan ko lang po yung question ni Zandro po kasi yun nga po baka yung excuse na non-existent si Mary Grace Piatos ay code name lang po siya. Since kayo po ay, of course, meron din po kayong mga confidential funds as local officials, can you explain to us, paano po ba siya in-operationalize? Is it normal to use code names po even sa ARs? For confidential funds? Well, wala akong local government experience, but in all documents, no, kahit sa pagre-roll out namin ng mga social welfare programs ng different government agencies that are course to the district offices, our principle has always been not to use any fictitious entity. Honesty is the best policy. Kaya I'm very proud na mula po sa aming distrito, and I would like to believe na lahat kaming congressman, para panatag ang aming kalooban kung ano yung mga vouchers na dapat pirmahan, yung talagang totoong tao. Now, kung non-existent si Mary Grace Piatos, I guess, obvious na ang implications nito. There was fraud and falsification. So, bahala na ang prosecutors kung anong dapat gawin dyan. Pero dito sa Quadcom, nakikita natin lumalabas isa-isa. Isa ito sa mga mabuting bunga, no? Saddening, but ito ang natutuklasan natin na very chichirya. Very chichirya. So ako yung napupunta sa papagasalina ako, dumadaan ako doon sa convenience store. Tinitignan ko ngayon yung brand na yon. Tapos pag ako yung nag-o-order ng aking mga saymada, naalala ko tuloy, sabi ko, my God, how creative in that sense. But really, this is no laughing matter. I guess it was the most imprudent decision. Kung ito ang dinesisyon nila na basta pumirma ka lang dyan, lusot na yan. Wrong. Lumalabas ang katotohanan. Well, I'd like to raise 3 points lang. Una, napaka-convenient naman na sabihin nila code name to. Di sana sinabi nila mula nung una pa. 'Di ba?
Pero there has been no statement, there has been no clarification, there has been no insinuation to that end, di ba? They stood by. They stood by. In fact, pinanindigan nila na naitama ang kanilang mga acknowledgement receipts. Why? Because there's an authorized certification. Di ba? May legal weight siguro yon. Pangalawa, as I said, there's the totality of actions. The fact na yung banded officer tinurn over without due authority, pwede nga natin sabihin, may usurpation pa ng powers ng SDO, yung tumanggap na official. Maraming kaso to. Kung naisatama to, bakit kailangan gawin ng ganun? Ang daming palusot. Pangatlo, hindi ho absolute ang confidentiality. Klaro po ang guidelines sa joint circular sa paggamit ng confidential funds. Ang reports po lahat yun, confidential, pero hindi ho sinabing magpeke kayo ng acknowledgement receipts. Hindi po pwedeng sabihin, pekein nyo kasi confidential yan. Ang sinabi lang, confidential siya, pero even that confidentiality is not absolute, especially when there is a notice of disallowance. At may mga red flags tayong nakita. Kasi katulad niya ng sinasabi natin paulit-ulit, accountability in the end will always define the amount of confidentiality that is required. Pera ho ito ng taong bayan. Kung isipin nyo, we're not talking about 1 million, 2 million, 3 million. We're talking about 500 million pesos na drenowing ng tanggapan ng Vice President. When we study the grounds for impeachment, no, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds. Possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications, ano. But of course, i-review ulit yan. Kasi panibagong proceedings mangyayari sa Justice Committee before a committee report is made and then submitted for deliberations on the plenary. Parang panukalang batas din, nagdadaan din sa proseso. So ito, maaaring karagdagang ebidensya in favor or against. Pero siguro pwede nating pasa ilalim yan sa isa sa mga grounds for impeachment as stated in the Constitution. Hindi ko pa nabasa yung kabuuan ng impeachment complaint, no? Pero hindi ako sigurado kung ito boy kasama dun sa mga articles na in-identify ng mga petitioners. Sabi ko lang, katulad na paulit-ulit kong sinasabi, ang pinakakongkretong batayan ng public trust, ng public office sa public trust, paano ginagamit ang pondo ng bayan? Kaya kung meron mang pagkakamali at meron mang gawang-gawang mga acknowledgement receipts na nakita natin na may proof tayo ng pagwawaldas ng pera ng bayan, sa tingin ko is at plain sight, no, a clear betrayal of public trust. Kahapon po, sabi ng COA, may lumabas na COA document, unqualified opinion ang Office of the Vice President. Parang sinasabi ng COA na walang naging issues or kung meron man naging issues, na-resolve na po ito ng Office of the Vice President for the period ending December 31, 2023. Do you think po ba this would wobble the impeachment complaint? Kasi unqualified opinion na po ito eh. And as additional pa po doon, one of the articles of the impeachment said na betrayal of public trust due to her meltdown. Sir, do you think po ba it would set a precedent na kunyari mag-meltdown ng isang public official? Should we say the president? Impeachable na siya. Mag-meltdown ng isang presidente, impeachable na kaya siya? I just want to clarify, no? Ang sabi mo, nag-issue ang statement ng COA. There is a COA opinion. Meron Opinion. na po. Unqualified opinion. Do you have po. a copy of Meron that po. opinion? Lumabas po sa social media, lumabas po yung report ng COA. Ang anong sabi exactly? What was said was unmodified opinion po. Unmodified opinion. Unmodified opinion. Hindi unqualified. Ayun, unmodified opinion. We conduct our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions.
Yung isang portion po is, in our opinion, the company financial statements present fairly in all material respects the financial position of the OBP as of December 31, 2023, and its financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year and notes for financial statements are in accordance with international public sector accounting standards. So, unmodified opinion po siya. So that statement covers fiscal year what? Until 2023 po. 2023. Oh, pero yung confidential funds. 2023. Okay. So does that also include yung confidential Yeah. funds? Hindi ko naman narinig. Ang tanong, categorically, kasama ba ang confidential funds? Wala po na-mention po Correct. dito Tama sa po. report nung ano. Kasi ang pagkakaalam ho natin, ang paraan ho ng pag-audit ng confidential funds ay hiwalay po sa pag-audit ng mga regular funds ng isang ahensya. Hindi ko na mo binabaliwala ng yung opinion ng COA, no? Pero sinabi na rin ho ng COA sa atin na in the process of auditing, katulad nung 2022 din, sinabi din nila na unqualified. Pero dun po lumabas din ang mga problemadong mga acknowledgement receipts. Doon po din lumabas ang mas maraming katanungan. At tinanong natin ng COA, in-okay nyo lang ba yan? Sinabi nila, in-okay nila at face value. It does not preempt, no? A COA's opinion does not preempt. The fact that there is a COA opinion and there is a notice of disallowance tells us something. Da meron pang mga katanungan. Minsan madali lang gamitin ng isang dokumento na ayon sa gusto nating pag-intindi. So I don't think it should distract Congress if ever we will have to deliberate on the impeachment petition because as I said, COA mismo ang nagsabi, mga tauhan mismo ng COA ang nagsabi nung pagdinig na tinanggap lang nila yung mga attachment as it is, di ba? Tinakba yung mga safe houses, tinanggap lang nila as it is nang wala. So it does not preempt, it does not preclude even the impeachment court or the impeachment pre-impeachment proceedings to look into these issues further, di ba? Pwede namang unqualified, unmodified. Pero meron palang nakaligtaan o pwede palang na-fabricate, di ba? At that time, tinanggap si Mary Grace Piatos kasi wala namang nagtatanong. Nung nalaman natin at ngayon sinabi ng PSA na walang Mary Grace Piatos, papabayaan na lang ba natin na ganun? Nagawa-gawa yung mga sinumite sa COA? Siguro, yun ang kailangan nating klaruhin. Yung sa impeachment po, kasi one of the articles said na betrayal of public trust due to a public meltdown. Do you think po ba it's enough to impeach an official due to a meltdown? Out of respect for the office of the Vice President, even if I don't like the Vice President that much at the moment, I would rather not give an opinion on that. But everybody saw what she did. Diba? It has embarrassed the nation for somebody to conduct herself in that way. I think what we saw was clear in itself. It is something should we tolerate? I think kahit nga kami, ang sasabihin namin, how do we conduct ourselves publicly, kailangan namin bantayan. Congressman nga lang kami. Paano pa kaya kung pangalawang pangulo na? So, dun sa statement ng COA, totoo ang sinabi ni Kong Jude. Para sa akin pa nga, merong parang element of negligence na basta tinanggap nila yung mga dokumento at tinanggap ang kanilang veracity at face value, no? Pero we cannot ignore the fact that we're discovering so many things sa Quadcom. Nakakagulat, it's disconcerting, and of course, it merits our 100% attention. We cannot simply ignore the fact that, yun na nga, non-existent pala yung Mary Grace Piatos. And it opens the Pandora's box of so many more questions. So, how do I take that statement? Well, it's so easy to make a statement, but I'd rather focus on what we're discovering as the investigations go on. Now, yung... betrayal of public trust due to Oh, okay. meltdown. But yes, because
kung anong gawin ng second highest official of the land has implications. And I think we should all be aware of this, kaming mga public servants. And totoo lang, Kong Jude, no, the other day, meron akong ka-text, no, galing from my friend in Spain, no. Tinext niya ako, uy, alam mo yung nangyayari sa inyo, parang hindi maganda sa image ng bansa ninyo. It's true. Alam mo yung naging coverage at saka yung mga headlines sa iba't ibang bansa na yung Vice Presidente pinagbantaan ng buhay ng Pangulo, tapos yung First Lady, tapos yung House Speaker. Never heard in the history of the world. I mean, Not in civilized democracy. not in a civilized democracy. I would think that siguro kung merong mga ganong thoughts, that cross the minds of people, things would be done in a more subtle way. Pero ito talagang tahas-tahasan. No holds barred and No joke. no joke, and with much defiance, no? Para bang for a moment nakalimutan na meron palang mga patakaran at mga protocol at saka merong mga konsiderasyon na dapat laging sinasalang-alang naming mga public officials. Kaya nga, kanina natatanong ako bakit nagkaganon kaya ang ating Vice Presidente. Maybe it was a call for help. Baka nasa isang, I don't know, kung mental health. Maybe it was a call for more sympathia from her followers. But I'd rather see the Sara Duterte na calm and serene that we saw. Natutuwa kami mga legislators pag nakita namin siya, just like the Vice President should be, like a Vice President should be answering the questions with much respect, waiting for her turn, and respecting everyone. Respect begets respect. Yun lang naman po. Sir, sorry kasi na-mention yung sa unmodified opinion. Clarify ko lang, kapag sinabi bang unmodified opinion, ibig sabihin malinis na. Kasi ang pagbabasa namin, sir, pag sinabing unmodified opinion, yung papel na pinasa ng agency is yun yung nire-require ng COA, not necessarily indicating na malinis yung transactions. Katulad ng sinabi ko, hindi ko masyadong familiar kasi nag-uusap nga kami ni Congresswoman Roman, may ang unqualified, unmodified, iba-iba kasi yun eh. May technical, pero be it as it may, ang sinasabi ko lang, whether it's how COA understands it does not preclude the fact that we can still look into it. And we did. And we saw something wrong with it. Di ba? So, kahit yung COA, tinanong mo, bakit nyo tinanggap nyo? Kasi tinanggap namin. Kasi it fits into the technical parameters of witness. Kasi hindi naman namin kailangan tingnan, totoo ba to si Mary Grace Piatos? Nakita nila, acknowledgement. So, wala. Pero nandun yung notice of disallowance, nandun yung ibang grounds para natin tignan. At yan ang ginawa ng Kongreso dun sa pagdinig ng good government. Maraming salamat po sa pagkakataon na mag-exchange tayo ng ideas, na masagutan yung mga katanungan. Mula po sa House of Representatives, we'd like to reiterate that whatever proceedings or how we process yung mga impeachment complaints will be a transparent and objective process where everybody will be given the chance to air their side and where there is due process. This is something we want to uphold as lawmakers, aside from the rule of law na dapat sina-champion naming lahat na mga halal ng bayan. So makakaasa kayo na pananatiliin nating independent, transparent, and respectful of the law kung anumang mga processes and proceedings na magaganap po dito sa House of Representatives. Let us do our work and we can assure you that kung ano man ang maging resulta ay mababase sa katotohanan. The truth will prevail. Una sa lahat, nais ko pong magpasalamat sa inyong mga katanungan. Malaga po namin na nalalaman namin sa pamamagitan po ninyo ang mga katanungan ng ating mga kababayan kasi ito po'y nagpapaalala sa amin ang mga ano bang issue ang kailangan natin bigyan linaw, bigyan diin, ano yung mga kailangan unahin. At dahil po sa mga pagkakataong ito, mas nagiging maayos po at nagiging mas tapat po at responsive
ang paglilingkod bayan ng inyong House of Representatives. So, we thank you for this opportunity to be able to hear from you these questions. And rest assured po, hindi naman ho lahat na sagot namin siguro ayon sa... I mean, we were not able to answer all questions fully, but rest assured that, as they say, action matters more than words, that your Congress will act as expeditiously as possible on what is best for the country. Maraming salamat po.